Okay, so good morning, people of the Philippines. Mag-start tayo. So tutuloy natin yung discussion last meeting, no? Yung, ano na gagawin natin? Yung data entry ng student grade. So, naka-on na yung ating DOS box. Gagawin na lang is magma-mount tayo dun sa ating default folder. So, mount, mount, asan ang mount? Ayaw mag-type ng mount. Yun, mount, C, Mount Drive C from C colon backslash folder ko is dbase 3 plus. Enter. And then, punta ako sa C. I-run natin yung dbase. Yon. Kita yung screen. Kita nila yung screen. No? So, sa prompt tayo, try natin i-directory. So, meron na tayong 1, 2, dalawang DVF. Di-directory natin yung program, dir asterisk.prg. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? 6 PRGs. Apat dyan is doon sa profile DVF at yung isa dyan sa data entry ng student grade. Yun yung ngr.prg. So, silipin natin yung ating ngr.prg. So, eto na siya, no? So, natapos na natin siya. Uh, last meeting, o nung last discussion, ang naging problem natin is eto. Hihingi tayo ng subject code. Okay? Ang problem, saan natin kukunin yung subject code? So, ang remedy dyan is, kailangan pa natin ng another database, list ng mga subjects, para doon tayo hugot ng subject code. So, i-enter lang natin yung subject code and then i-display niya yung subject description. So, kailangan natin gumawa ng bagong database. So, i-save ko muna to, Control W. So, mag-construct tayo ng bagong database. Paano yon? Create plus yung databases. Database name. Ano magandang pangalan ng database? Subject? Sige. Subject. So, dito, ang kailangan ko lang is the subject code. Character siya. Sabihin natin 10. And the subject description. So, SDE, SDE-SCR. Ganyan na lang. SDE-SCR. Subject description. Okay? May bagong pasok, si Madam Janet. So, next. Ano siya? Character. No? Character siya, ilan? 50? Oh, sige, 50. Kailangan pa ba natin another data requirements? Wala na. So, dalawa lang. O, lagyan natin ng units. So, ilang units yung subject na yun? So, numeric 1. Okay? So, wala na. So, Control W. Enter. Input another record. No. So, kung titignan natin, meron na tayong tatlong databases. No? Grades, profile, at saka subject. Or the subject.dvf. Lagyan natin ng laman, direct. Para, masaya. So, paano natin maglalagay ng laman? Kung maglalagay kayo ng laman direct without the source code, so dapat naka-open yung subject DBF. So naka-open sa atin. Ayun, oh. So paano natin lalagyan ng laman yan? Pwede kang dumaan sa browse. Browse. O kaya append. Ayun. No? So, anong natatandaan yung subject code? Anong meron kayo?
Hello? Meron ba dyan? Uy, ano yung mga subject nyo? Ano yung mga subject nyo? Pakisagot ako. Hello? Ano yung mga subject nyo? FDE 211. FDE 211. O kaya, sabihin natin, sige, yung mga major subject mo na. Kunyari, ACC, ACC, ano yan, 111, no? Ano yan? Ano yung ACC 111? ACC 111 is Introduction to Computing. 3 units yan. So, meron na tayong isa. ACC 111. Ano pa? ACC 112. Ano yan? Fundamentals of Programming. 3 units. Ano pa? Ano pang natatandaan nyo? ACC 123. Yan, meron. That is intermediate, ano, intermediate programming. 3 units din yun. Meron din kayong ACC 124. That is information management 1. 3 units. Ano pa? Meron kayong PIC 201. Tama? That is social and professional issues in computing. 3 units din yun. Ano pang mga major subject meron tayo? ACC 105. That is application development and emerging tools. Another 3 unit subject. FDE 211. That is fundamentals of data engineering. May bago kayo activity dyan ha. Nag-release na ako. Next is NIT 211. Ano yan? IT infrastructure. No? IT infrastructure and network technology. 3 units. Lagyan pa rin natin ng EDA. Let's say EDA 211. That is exploratory data analysis and visualization. Okay, 3 units. So, meron, yan na lang muna, no? Control W. So, meron tayong 9 entries doon sa ating, ano, subject DBF. Okay, so meron tayong 9 entries sa ating subject DBF. So, let's go back doon sa program. Okay pa kayo? Andiyan pa kayo? Opo. Okay. So, balikan natin yung program, NGR. Ang target natin is pagkahingi ng student number ng subject code, i-display natin yung description. Tama. So, anong lugar? I-display natin sa raw
11, no? So, di-display natin sa row 11. So, at 11 colon 18. Pantay ng subject code. So, pag display, say. So, say natin yung SDE. Ano isa-say natin? Yung field name ng description. Anong field name ng description natin? Hindi nyo natandaan? So, buksan natin. Control W. Use natin yung grades. Tapos, i-display natin yung structure. SDESC. Ngayon, no? SDESC. No? So, balikan natin yung program. I-display natin yung mismong subject description. SDESC. Pwede yun. Okay? Pero, take note na yung ginagawa natin ay data entry. So, kailangan lahat ng entry natin is nandun sa ating nandun sa ating variable. Para pag nilipat natin sa database, mas madali. So, therefore, pwede kong gawing lagyan ng laman yung variable for description. Anong variable for description natin? Ito, no? VSDEESC, no? So, lalagyan ko siya ng laman. So, VSDEESC will be equal to DESC. So, ano yung laman ng description na nandun sa subject database? Yun ang magiging laman ng variable description. So, pwede ko rin gamitin yung variable na yan dito. Pwede ko rin lagyan ng ganyan dyan. Yan, no? Pwede ko i-display yung mismong variable or pwede kong i-display yung laman ng variable or pwede ko rin i-display lang yung mismong laman ng field, which is DESC. It's up to you kung anong gusto nyo gamitin. Okay? So, dapat ganyan ang mangyayari. So, pag niran natin, do ngr, so hingi siya ng student number. Meron ba tayong available student number? ACT-2023-21, meron ba? Sino yon? Singapore. So, dapat pag naglagay ako ng dyan, ng yan? Subject code, let's say ACC 111. Diba meron tayong ACC 111? Lagay ko dyan ACC 111. Ano dapat mag-appear dyan sa description? Wala, no? Nagkaroon ka ng variable not found. Supposed to be mag-appear dito sa description yung description ng ACC 111, which is again, ang description nun, which is Introduction to Computing. Supposed to be nandito. Pero may error ka. Hinahanap niya yung DESC. Anong DESC? Yun yung field. No? Kaya, yun yung field. Hinahanap niya yung DESC na field. So, nasaan na yun? Kaya nag-error yan kasi dito, gusto mong mangyari sa line na to, yung laman ng DESC ay ilagay sa variable SDESC. So, may S to, no? Sorry. So, may S yun. SDESC. Kaso, ang problem mo, nasaan yung field name asa na yung field SDESC? Nasaan yon? Hello? Nasaan yon? Anong DBF meron nun? Anong DBF meron nun? Hello, Mike. Anong DVF meron yun? So,
SDESCR. Ayan. Anong DBF? Subject DBF. So, dapat, bago natin gamitin tong dalawang line na to, bubuksan muna natin yung subject.dbf. Use subject. So, ang laman kasi niyan is yung subject with description. Tapos, ipo-point natin yung pointer, locate for, alin? Locate for what? Locate for SDE, SDE, SCR, no? Ibig sabihin nito, ito yung field name. Tama ba ako? Tignan nga natin. Ayun. Yung field name na yun, SDESCR. O kaya S-code. So, SDESCR tayo. Alin? Gusto mo kinopya? So, SDESCR. So, dito, ginagawa rito, locate for field name SDESCR doon sa subject DBF kung merong kapareho yung laman ng VS Code. Tama ba yan? Mali yan, no? Hindi ka dapat maglo-locate sa description. Saan ka maglo-locate dapat? Maglo-locate ka sa S code. So, kung babalikan natin yung yung structure, dito ka dapat maglo-locate sa S code, hindi sa SDESCR. Okay? So, balik ulit tayo sa program. So, pag nahanap na yung equivalent subject code, ililipat ngayon natin sa ating variable VDESC yung laman ng SDESCR. So, ang mangyayari dyan, parang hahanapin ko yung, let's say, ACC 111. Pag nakita yan, kukunin yung laman na to, which is Introduction to Computing. Ilalagay doon sa variable. Okay? Yun yung ginagawa ng line na yon. Yun yung ginagawa nitong line na ito. Ito. Ito, tong line na to. Itong dalawang line na ito. Ayan. Binuksan yung database, hinanap. Pag nakita, itatransfer sa variable. After transferring to the variable, i-display mo yung laman ng variable. So, try natin kung gagana siya. Control W, do NGR. Nawala. No? Let's execute NGR. So, do NGR. ACT-2023- anong number yan? 11? 21. Yan, 21. So, maglalagay ako ng ACC 111. 111. Ayun. Lumabas na yung Introduction to Computing. Nagets? So, try natin. Subukan natin tong EDA 211. Okay. So, ACT-2023-21 EDA 211. Ayun, Exploratory Data Analysis and Visualization. So, any question? So far, wala. May naintindihan? So far, wala. Question. I-emphasize ko lang yung description. So, magsiset ako ng color. Set color to, sabihin nating W. May W ba? So, sabihin natin GR. GR plus. And then, set color to. So, any question? Hello? Talk to me, please. Saan po? None. None so far.
So, nakahingi na tayo ng subject. Lumabas yung description. May units din pala, no? Sa i-display din natin yung units. Saan natin i-display yung units? So, pwede siyang isama dito. So, sabihin natin 11. Anong row ba yung unit sa ating layout? Sa ating layout, yung units is 13. O, di, lagyan na lang dito. At 13, 18, say, V units. Saan ko kukunin yung V units? So, balikan natin to. No, hindi lang yung value ng SDE, SDE-SCR ang kukunin ko, no? Pati yung value ng units. May S ba yon? Control W. Try nating mag-display structure or browse. So, meron. Ayun. Units. Okay. So, let's go back. So, kinuha ko yung description. Kinuha ko rin yung value ng units. Pagdating sa portion na to, dinisplay ko yung description. Dinisplay ko yung value ng units. So, let's try. I-do natin. Singapore. EDA 211. Ayun. Okay? Kaso tumama itong units mo. Tinamaan yung school year. Saan ko ba pinadisplay? Sa tapat ng exploratory. Kaso nga lang, units is numeric numeric o character. Hello, Numeric, sir. numeric. So kaya nandun siya sa sagad na left. Nasa right. So kailangan nating matrim down yung spaces sa left. So anong gagamitin ko? L trim units. Tama ba? Am I right? Gagana ba yan? So let's try. No? ACT-2023-21 A EDA 211 error. Saan? Ito, error to. No? Nag-error siya. Bakit? Explain ko sa inyo kung bakit. Mode is true. O, di ba kulay yellow ka na? Kasi hindi mo napatay yung kulay. Hindi natin nabalik sa default color dahil dito ang error natin eh. Bago sa mag-set color to, nandyan yung error eh. So, pag na-encounter nyo yan, tignan nyo, no? Ang gagawin nyo lang dyan sa prompt, mag-set color to kayo para bumalik yung default color. Di ba bumalik na? So, ang error natin is this one. Itong line na to. Anong error dyan? Ano ba yung ano ba yung ano ba yung data type ng units? Character, numeric. Buti na lang nandiyan si Bermejo, taga-accept, no? Okay lang 'yan, Rochelle, no? Para hindi ka nakakatulog. Accept ka ng accept. So, bakit tayo nag-error dito? Kasi itong L-trim, ang function ng L-trim is to trim the spaces. No? Available spaces. Sa mga character type variable. Ang problem, nag-implement ka ng L-trim sa numeric type. So, kaya ka nag-error. Hindi natitrim yung numeric. So, ang pinaka-best way dyan is i-convert mo muna yung numeric into character and then i-trim mo yung converted numeric. No? Tama? So, ang gagawin natin is itong V-units, i-convert natin into character para ma-trim natin. So, ang question, paano natin i-convert into character yung V-units? STR. Okay? Gagamit ako ng function ng STR.
gagawin kong string yung VUnits. So, pag na-convert ko na into string, therefore, character na yan, tsaka ko sa ititrim. Tignan natin kung gagana. Let's run the program. Where are you program? Ayun, ACT-2023-21. Andiyan ba si Gapur? Wala, no? Siguro kung kumakain to si Hasana, nabibilaukan na to eh. EDA 211. Ayun na, okay na. So, napansin nyo, yung 3, nandito na sa tapat ng exploratory. Question? Any question? None so far. So, kailangan natin ng school year, semester, instructor, tsaka final grade. Okay? So, again, data entry to. So, at, anong next kukunin natin? School year. Anong location ng school year? Nasa 13 din. 1325. So, saan ako kukuha ng entry? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 lahat yung string na yon, yung school year. Mag-i-start ka sa 25, colon 25. So, anong colon? 25 plus 13, that is 38, no? So, at row what? At row 13, colon 38. So, doon ako hihingi ng units. At row 13, colon 38. So, mag-get ako ng units tuloy, sorry. School year, no? So, anong variable ko for school year? VSY. Okay? Get VSY. So, at 13, so, 13, row 13, semester, colon 55. Yung semester is nasa colon 55. So, yung S nasa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, no? So, at 13, colon 64, dyan ako magiget ng, manigiget ko? Hello, mic test? Anong igiget ko dyan? Balik tayo rito. Semester. Okay? Diyan ako magiget ng semester. So, get V semester. Yan ba yung variable natin for semester? Yan ba yon? Ayun. Hindi yan. Ang variable natin for semester is VSEM. So, dapat ang igiget mo rito ay VSEM. Ayun. Okay? Ano pa? At anong row? Next entry natin. Row 15, colon 5 yung instructor. Saan ako mag-entry? Anong lugar? Row 15, anong colon? 5. 5? Hindi. Kasi yung I, nasa 5 yun eh. Ayan o. Yung I na yan, yung I na yan, nasa 5 yan. So, hindi ko pwede gamitin yung 5, matatabunan niya yung I. So, bilangin niyo lahat yan, no? 16, sir. So, this is 5, 16 or 6, 17. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, space, 16. So, doon ako hihingi ng entry sa tapat, no? So, at 15, 16, magiget ako ng ano dyan, ng, ng content, magiget ako ng entry para sa ating variable v instr. Okay? VINSTR. So, get VINSTR. So, at the same row,
15, pero anong colon siya? The same row, anong colon niya? 55. So, yung word, yung letter F nasa 55. O, ilan lahat yan? 67, tama? No? So, 67. So, at 55, 67, magiget ako. Ano i-get ko? Final grade. Variable F grade. Okay? Get BF grade. Binuo ko ba? Hindi. Binuo ko. Okay na. And then read. So, let's try. So, do NDR. So, si student number ACT 2023-21, which is Singapore, lalagyan ko ng entry yung subject niya. EDA 211. That is exploratory data analysis. 3 units yun. Kinuha niya nung 2021 to, let's say, 2022. Let's say, kinuha niya ng first semester. Ang instructor niya si Mr. Dima. Dima ipaliwanag. Mr. Dima ipaliwanag. Ang final grade niya ay 2.75. So, okay na? Hindi. Because of this one. Hindi ko malagay yung 2.75. No? Whole number lagi ang ina-accept niya. Pero, kung titignan natin yung yung ating structure sa ating anong DBF yon? Grades. So, use grades. Kung titignan natin yung ating structure, may decimal naman siya. No? Pero bakit sa entry, hindi natin mailagay yung decimal point? Bakit? What do you think is the problem? So, dito, tama rin siya, yung ating F grade. Asan na yon? Declaration ng ating F grade is equal to 0. Ang question, paano natin i-implement yung may decimal? No? Dito, sa part na to. Hindi tayo makapag-entry ng decimal. Gagamitin natin dyan is gagamit tayo ng picture format, PICT. Tapos yung format. Ilang width ng ating grades? Hello. 5, sir. 5. So, 99999. 5. Di ba? Lalagyan ko ng decimal doon. Yan. Para 999.99. So, ganito yung entry. Kapag maglalagay ka ng value para sa F grade, gagamitin niya tong format na to. So, ang structure or ang syntax, PIC, tapos yung format ng entry. So, try natin kung gagana, no? So, ay mali. Run ulit natin yung ating program, do ngr, ACT-2023-21, EDA 211, instructor Mr. Wala. Ay, sorry, school year pala yon, no? 2020 2022-2023 per semester, enter. Instructor si Mr. Wala, enter. Final grade is 2.75. So, pwede na, no? Nai-entry ka na yung 2.75. So, okay na. Yung data entry. Question? So far, may tanong? Lara.
Mr. Lara, question? Murphy. Wala, Murphy. sir. Wala. So, ako may question. Isang subject pa lang yan. Ang dami niyong subject. So, i-entry ko lahat ng subject niyo. O yung lahat ng subject ni Gapur, i-entry ko yon. No? So, anong kulang dyan? Wala kayong Loop, loop. sir. So, lagyan natin ng loop sa dulo. Do, ba't ako nag-do? Ah, lagyan natin ng loop, no? Modicom, maglo-loop ka na ba agad? Hindi pa. Kasi dapat ilipat mo muna yung entry mo papasok doon sa ating database. Tama? Anong particular database yun? Dito sa ating grades.dbf, no? So, i-display ko yung structure ng grades. Modis true. Ayan. Tandaan nyo maigi, ha? Okay na? Baka magkalimutan tayo. So, okay na. So, ang next step is, bago ka mag-loop, no? Bago ka mag-accept ulit ng bagong entry, dapat yung laman ng mga variable na yan, ilipat mo muna dun sa database. Kasi walang laman yung database natin eh. Pag binrowse nyo, walang laman yung NGR natin. Kailangan yon yung entry dito sa program na to, mailagay natin doon sa NGR database. So, paano ulit? Ang storage, append, BLANK. Tama ba? Ang question, anong database gagamitin? So, use grades. Tama? Tapos, maglalagay ako ng blank space. So, on that blank space, doon ko ililipat yung laman ng variable. Papasok sa field. So, paano maglipat? Replace field name with variable name. Replace field name with variable name. Okay? Question? Wala. Walang question? Meron. Hello. Mic test. So, ano unang ko ililipat? Yung studno with, V studno. Okay? May name ba? So, natin. I-modistro natin. So, walang name. Studno lang, tapos S-code, S-description, unit, SY, SEM, INTR, tsaka F-grade. Yun lang ang ililipat ko. Walang name. No? Tama? Tama ba? Hello? Kausapin nyo ako please. So, question? Wala pa. Wala pa, no? So, balikan natin yung program. Balikan natin yung program. Okay, so nalipat ko na yung student number. So, ano pang next na ililipat? Kama? Ano pa? Code? C-O-D-E? Code ba o S-code? S-code with VS code. Itong S-code, yan yung nasa ating DVF. Yung VS code, yan yung variable ng entry natin. Ito, yung get VS code. Okay? Next, ano pa? Description. So, VDESC. No? So, re-reflex ko yung
comma, description, DESC, with variable V, DESC. Baba ako. Another replace para sa units with ano, V units. What's next? SY with VSY. SEM with V semester ba tayo? Tama ba yung variable ko? B semester. Where is that? VSEM. Hindi siya B semester. No? So, VSEM. VSEM. Ano pa? Ano pang i-store natin sa database? Yung Instructor. instructor. So, INSTR with VINSTR. So, naputol, no? Pansin nyo to? Naputol siya. Mag-error yan, no? Pag niran nyo yung program. Dapat hanggat maaari walang putol. Okay? So, kung hindi kasya, pinaka the best na gawin dyan ay ibaba nyo na lang. Next line na lang kayo. Yun, para walang putol. So, maglagay na lang kayo ng replace dito. Ayan. Okay, so wala siyang putol. At saka yung F grade. Kama. F grade with anong variable natin for final grade? Tignan nga natin. VF grade. Okay? So, F grade with VF grade. Okay. So, may nakalimutan pa, wala na. So, nailipat na natin. So, pag niran natin yan, so, tignan natin yung grades. Use grades. Wala pa siyang laman. Tapos, iraran natin yung program. Do ngr ACT-2023-21 IDA 211. Anong school year? 2022, 2023. Anong semester? Let's say, first sem niya kinuha. Tapos, instructor, si Mr. Wala. Ang grade niya ay 2.75. So, may error tayo. Variable not found. DESC with VDESC. So, saan ang error niyan? It's either sa DESC or sa VDESC. So, try nating i-display yung structure ng ating database. So, sa ating database, that is SDESC. Okay? Sa ating database, that is SDESC. Tignan natin yung program. Sa ating program, that is SDESC. Tama. Dito, sa ating replace, tama o mali? Mali. Walang S doon. Kaya ka nag-variable not found. At dito, dapat may S din. SDESC. So, okay na yan. Console W. Use grades. Dapat may laman na to eh. Ayun o. Blanco nga lang. Bakit? Kasi nag-error siya, no? So, i-run natin yung program again. Let's run. Run. Do.
ACT-20, ano yan? 20, 2023 to 20, 2023-21, Singapore yon, no? Tapos lagyan natin siya ng grade. Saan? Saan natin siya lalagyan ng grade? Sa EDA, EDA, EDA 211. Ayan na. Okay? Sa EDA 211. Nilagyan natin siya ng grade. And then, anong school year? Anong school year niya kinuha? 2022, 2023. First semester. Instructor, Mr. Ewan. Anong grade? 2.75. Ayun na. No error. Perfect na siya, no? Almost perfect. So, pag binrowse natin si NGR, ayun na yung data ni ano. Kanino to? Kay student number ACT-2023-2021. Sino yon? Base dun sa profile, Singapore yon. So, pwede na nating lagyan ng ano, loop, yung ating last program. So, paano yung loop, no? The same process, the same procedure. Okay? So, mag-implement tayo ng variable. Let's say, variable sagot will be equal to space 1. So, meron akong variable ng pangalan ay sagot. Character type variable yon, no? Ang length niyan is 1. And then, at row, anong last row natin? 15, 17. Sabihin natin, at row 17, colon, colon 5, pwede rin, say, input, or enter, sige, input, another grade, or another grade. So, yes, at saka N, no. Okay? Ayun. And then, siyempre may giget ka ron. Giget ako ng sagot. Magre-read ako. Yung read para pumasok yung in-enter mo sa keyboard. Para pumasok as value ng sagot. So, you have to check if the value ng sagot is equal to Y. Sagot. No? Lagyan natin ng upper yung sagot para pag in-enter ng user is small letter Y, gagawin niyang capital letter Y. So, if upper sagot is equal to Y. So, kung that condition is true, anong gagawin niya? So, pwede mong ipa-clear yung screen and then mag-implement ka ng loop. Else, mag-clear ka ng screen at mag-exit ka. Tapos, and if. Ang problem sa loop, saan siya maglo-loop? I-define mo kung saan ka maglo-loop, saan portion ng program ka maglo-loop. So, kung gusto mong sa harap, dito, after ng clear, or bago mag-clear, dyan ako maglalagay ng do while. This is your main loop, kaya ang lalagay dyan, do while, what? .t. Do while true. Siyempre, at the end line, maglalagay ka ng and do, to close the do while. So, let's try. Control W. So, i-do natin yung NGR. Do NGR.
Okay. So, do NGR. Student number, ACT-2023-21. Singapore again, no? Lagyan natin siya ng grade sa ACC 111. Introduction to Computing. So, let's say 2021 to 2022 per semester. Enter. Instructor, TBA. Final grade niya, 1.5. Mahusay pa siyang mangopya nun, no? Enter. Input another grade. Pag nag-yes, ang supposed to bing mangyayari is magki-clear yung screen, hihingi ng bagong entry. Pag nag-no, magki-clear yung screen, mag-exit sa program. So, try nating mag-yes. So, ipe-press ko yung Y. Okay. So, okay yung loop natin, no? So, uulit ako, another student number. Let's say siya pa rin. 2023 dash, ano yan? 21. Bigyan ko siya ng grade sa ACC 112. That is fundamentals of programming. School year niyan, 20, let's say 21 to 2022. Per sem also. Walang teacher. Let's say, ang grade niya dyan ay 2.5. Enter. Input another. Pag nag-no ako, anong mangyayari? Magki-clear yung screen tapos mag-exit. No. So, nag-clear yung screen and then nag-exit. Okay? So, ibig sabihin, yung program natin is about 90% correct. No? 90% functioning. Yung program natin. So, ilan na yung PRG natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos na yung NGR. Question? Any question? Hello, mic test. Any question? Wala? So, try nating mag-enter ng another student, no? Subukan nating i-enter si student number 19. Ayan. Ay, isa pa rin pala yan. Try nating lagyan ng grade si student number 18. Yan. ACT-2023-18. That's Edward. So, i-run natin. Asan na yung program? Ayun. ACT-2023-18. Si Edward Murphy yun. ACC 111. Bibigyan ko siyang grade dyan. 2021-2022 per semester. Instructor. Ang grade niya kunyari 1.5. No? Yan. Input another. Kunyari lang yun ha. Input another, yes. So, the same student, ACT 2023-18, sa ACC ano, 112, no? So, 2021 to 2022 per semester, instructor, final grade niya, kanyari, 1.5 again. Okay? Input another, yes, the same student, 2023-18. Ang subject niya ay EDA. EDA ano yan? 112? 211? Okay. 2022 2 to 2023 semester per sem. Instructor TBA. Final grade niya is 1.75. Input another, yes. 2020, ay sorry, ACT dash 2023 dash 21. Sino yan? Singapore. Hindi siya si Murphy. No? Bibigyan ko siya ng grade sa ACC 123.
that is Intermediate Programming 2021-2022 Semester 1 Instructor and 1.75 sir. So input another, no. Okay, so gumagana na yung program. Hindi na nag-error. Walang error. So try natin tignan yung laman, no? Browse. So ito yung laman. Okay, meron tayong isang blanco ayun, no? So dito nakikita nyo lang student number. Dalawang estudyante pa lang nilagyan natin. 2021, si 21 at saka si 18. No? Hindi natin alam kung sino yan. Paano natin malalaman kung sino yan? Doon sa profile DBF. So, connected na yung dalawa. So, may question ba ano tawag dyan? May question ba tayo sa data entry ng student grade? Basically, tapos na yung student grade natin. May error ba kayong nakikita? May loopholes? Meron bang logical error? Meron ba? May napapansin ba kayong logical error? ACT-2023-18. So, walang laman to. Walang estudyanteng ganun. Okay? Hello. First sem. So, may napansin kayong error? Ha? Wala? Wala ba? So, this is 2.75. So, may napansin kayong error? Anong error dyan? Anong possible error dyan? Na pwedeng, ano yung possible logical error dito sa program na to? Sa palagay nyo? Lara, anong possible error dyan? Yung name, sir. Name. No, tama yung name, no? Nag-entry tayo ng non-existing student number. No? Wala namang ACT-2023-8 na student number. Kaya nag-blanko yung name mo. Pero tinuloy pa rin. Kaya pag tinignan ko yung aking database, meron akong isa, ayan o. Kita nyo, blanco, no? O kaya ito. Hindi natin alam kung kanino to. So, dapat, ang ginagawa ng program, use profile. Pag hindi niya makita, kasi wala akong -8 eh. Diba? So, pag di niya makita, ang gagawin niya, hindi niya itutuloy yung entry. Kasi walang existing student na ganun. Walang existing student number na ganun. So, hindi niya dapat tutuloy. No? Yung data entry. Dapat mag-exit lang siya. Okay? So, ang question doon, paano gagawin yun? So, dapat pag nag-enter ka ng where are you people? Dito, no? Diyan. Pag nag-enter ka ng student number na hindi existing sa profile, anong gagawin natin? Exit. Tama. E-exit ka. Okay? Anong gagawin natin? Mag-exit. So, paano natin gagawin yun? Paano natin ma-check kung existing yung in-enter nating student number or not? Anong idea doon? Hello. Tenenen. Pwede tayo mag-implement ng ng if instruction. If. Pwede ba?
Ha? So, try natin, no? Yung if not found. Okay. So, nag-locate ka. If not found, anong gagawin niya? Magki-clear at mag-exit. I-exit niya yung program. Else, anong gagawin niya? Else, wala lang. No? Tapos, mag-end if siya. Papunta rito. Dito. Tama ba? Eh, yung exit, saan pupunta yan? Hello? Saan pupunta yung exit? Dito rin. Pareho lang sila ng pupuntahan. So, hindi ka pwede mag-exit dito. Ang best ano dyan is return. Saan ka magre-return? Sa prompt. So, parang exit yon. Or, yun na nga yun, no? Return. So, bagong instruction na naman yan. So, try natin kung gagana to. Pag gumana, tama, no? Pag hindi gumana, may problema tayo. So, i-save natin. So, irarun ko yung program, do ngr, mag-execute ako ng student number which is not existing. Ano yan? 18, 8, 8. Pag in-enter ko yan, dapat mag-exit yan. Doon sa buong program. Kasi hindi existing yung 2023-8. Enter. So, nag-exit siya. So, therefore, tama yung command natin. Kaso nga lang, kung titignan natin yung interface, parang ano yun nangyari? Nag-error ba yung program? Kasi biglang nag-exit eh. Tama? So, lagay tayo ng prompt. Let's put a prompt somewhere here bago siya mag-clear. No? At mag-return. So, bago siya mag-clear at mag-return, maglalagay ako ng prompt. Mga technique lang to, no? Pwede yung i-implement sa program nyo, pwedeng hindi, no? Pero I'm sure, syempre, kaka-copy-paste lang gawa ko eh. Ibang portion eh. Okay, so paano ako maglalagay ng prompt? So, syempre, at row, anong row yung ano, do you want to enter another ek? Asa na yan? Do you want to enter another ek? That is row 17. No? So, dyan ko rin ilalagay para masaya. So, at row 17, column 5, say, sabihin natin, invalid input. Invalid student number. Ganyan. Na? So, para ma-emphasize yan, papalitan ko siya ng color. Set color 2. Sabihin ko, red siya na high red na nagbi-blink. Yung asterisk doon is blinking. No? And then, dito, lalagay ko babalik yung kulay. Set color 2 para bumalik. Kaso, hindi mo babasa yan. Kasi, hindi magpo-post yung screen. So, anong gagawin ko? Pwede ako mag-implement ng read dito. Tawag dyan, dummy read. Para lang mag-post yung screen. Tawag ko dyan, dummy read. Walang kwentang read. Okay? So, try natin. Control W, do. So, let's say, ganyan. Wala man tayong student number. So, pag in-enter ko yan, ayun. Valid student number. Tapos, enter. Nag-exit siya. Ngayon, parang mali pa rin, no? Kasi sinabi ko lang, invalid student number. So, anong next na gagawin? Dapat sasabihin nyo sa prompt kung anong gagawin. Valid student number, comma. So, sabihin ko, press any key to exit. Ayan. Okay? Atras natin. Masyado nang mahaba. Ayan. Press any key to exit. So, i-run natin. Do.
Student number, enter. Ayan, no? Valid student number, press any key to exit. So, pag press ko ngayon ng any key, mag-exit siya. So, therefore, kung maling student number na nilagay mo, hindi niya i-accept. Dapat, existing yung student number doon sa profile DBF. So, therefore, bago mo bigyan ng subject grade, yung student, dapat i-entry mo muna siya doon sa profile DBF. Unless, hindi mo siya mabibigyan ng grade kasi wala siya doon sa profile. Tama? Nag-gets yung concept? Hello? So, yun. So, nag-gets nila na nahimik na sila eh. Any question? People of the Philippines? Wala. So, ito yung laman ng ating database. Anong database yan? Profile. So, i-use natin yung ating grades. At ito yung laman ng ating grades. Ilang student meron ako rito? 3. Isang invalid, no? Yung dash 8. Pero, ilang ng subject ni dash 21? 1, 2, 3, 4. Ilan ng subject ni dash 18? 1, 2, 3. Okay. So, okay na. Any question? Wala? Question? Okay, so balik tayo sa ating sa ating discussion. So nagawa na natin yung data entry para sa ating grades, no? Data entry para sa grades.dvf. So ang gagawin natin ngayon is data display, no? So ang tema ng ating next program is ilalagay ko lang yung student number. Tapos i-display ng program yung grades ng certain student number na yun. Sabay-sabay. Lahat ng grade niya. Hindi pa isa-isa. So, parang query program to. So, una, hihingi siya ng student number. Tapos, yung student number na in-enter niya, kukunin niya yung pangalan doon sa profile. Tapos, kukunin niya yung mga grades in every subject doon sa grades DVF and then i-display niya sa screen. So, ganun yung konsepto nung gagawin nating program. Pwede ba tayong mangopya ng code? May portion ba dun sa data entry na halos pareho? Meron, no? Yung part kung saan tayo humingi ng student number, tapos kinuha natin doon sa profile. So, therefore, pwede kong gamitin yung portion ng NGR. Yung portion lang ng NGR. So, gagawin ko, ika-copy ko, copy file, source file. Anong source file ko? ngr.prg to destination file. So, sabihin natin, pangalanan natin ano to. V NGR. Hindi. VGR. Ibig sabihin nun, view. No? O kaya DGR. Anong type nyo? Anong trip nyo? V? O sige, no? View gr.prg. Enter. So, directory tayo, .prg. Meron na tayo. Ayun, no? VGR. Okay? So, si VGR is VGR. Share ko lang screen ko sa inyo.
para malaki yung display. Yan. So, kung titignan natin si BGR, Modicom, VGR. Ito siya. At i-remarks muna natin tong do while. Kailangan ko tong display na to. Kailangan ko rin tong part na to. Pero this time, gagawin ko lang tong student grade. Sabihin natin, student grade display. No? Yun yung title ng screen. Okay, so student number. This time, babaguhin natin yung itsura. Babaguhin natin yung itsura nito, no? Babaguhin natin yung itsura niyan. So, the same place yung student number, yung name, doon pa rin. Subject code. Tapos, description. Gusto ko to the same line. Subject code, description, that is 9, colon, ano maganda, 10? Ay, hindi. Subject code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 5 plus 12, 22. Ano ka? 24. Description. Units. Ano siya? Units. 9, 20, 34. Units. School year. Sabihin natin 50. Semester. Sabihin natin 55. So, this is 9. 9. Kasya kaya? 9. 65. At 9. Final grade 75. Kasya kaya to? So, try muna natin i-remarks no? Para matest natin. Ba. So, kailangan ba natin mag-declare ng variable? No need na, no? Kasi display yan. So, ang kailangan ko lang variable is yung student number tsaka yung vname. So, hindi ko kailangan ito, at yung F-grade. Okay? So, magiget ako ng student number, okay? Tapos, isi-search ko sa database yung student number. Pag hindi existing, sasabihin niya rin, the same process ang gagawin niya, mag-exit. So, pagka-get, i-display ko yung pangalan ng student number. So, hindi na ako hihingi ng subject code. Bakit? Kailangan pa ba humingi ng subject code? Ablog. Hana, hihingi pa ba tayo ng subject code? Tulog na, no? Miss Hana. Wala, naglalaba. Murphy, hihingi ba tayo subject code? Murphy, ba tulog na rin? Sinong gising dyan? Batoon. Dairo. Dairo. Hihingi ba tayo ng subject Sir, code? Hihingi pa ba tayo ng subject code? Sa wakas may hindi na sumagot. sir, kasi Hindi na. magdi-display na po siya eh. So, di-delete ko na to, no? Alisin natin tong subject code. Okay. So, alisin na rin natin tong subject DBF. Hindi natin kailangan yan. Hindi na natin kailangan yan. Wala tayong grades. Okay. Ito, kailangan natin to. Input another. Sabihin natin tong
display another. Ayan, display another. Huh? And do. So, tanggalin mo natin loop sa taas. Tanggalin ko muna yung loop dito. Yun. Okay. So, try nating i-run. Anong pangalan ng program natin? Do VGR. Ayun. Hindi kasya. No? Hindi kasya. So, kailangan nating i-ano, liitan. Okay? Kailangan nating liitan. Kasi hindi kasya. So, Modicom VGR. So, kailangan natin siyang ito yung portion na hindi kasya. So, atron 9 colon 2. Atras natin. Sabihin na lang natin tong code. So, atron 9 colon, if yung code is nasa 2, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Colon 7, nandyan yung description. Atron 9, colon 7, 1, 2, 7, yung D, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sabi natin 20. Nandoon yung units. School year, 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27. Nandoon yung school year. 27, 38. 38, andun yung semester. So, row 9, this is 38. 40, 2, 4, 6. Sabi natin 46, instructor. At 56, final grade. Try nga natin. Ayun. Code, description, unit, school year. Dumikit yung semester. Instructor, tsaka final grade. No? Nagdikit. Ulit. Pagkasayin natin. Anong dumikit? School year, tsaka semester. 40. 41, 42, 43, 44. 50 at saka 60. Ayan, okay na. Code, description, unit, school year, semester, instructor, final grade. Sugpan natin yung final grade. Mga 65. Ayan, para masaya. Sa 10 ko ilalagay. So, nakalagay na sa 10. No? Bakit ko nilagay sa 10? Kasi gusto ko sa 9 line. Straight line. So, ano yun? Atro 9, colon 1, to row 9, colon 78 ba? Straight line. Tapos, at row 11, colon 1, to row 11, colon 78, another straight line. So, pag ni-run, ayun.
Naputol siya kasi hindi dapat 78. Ito. Naputol doon kasi hindi dapat 1. So, ano siya dapat? Dapat siya ay, saan na yan? Ro na yan. Dapat siya ay, wala. Ito. Colon 2, row 9, colon 2. Row 11, colon 2. Row 9, colon 77. This is 77. So, okay na. Yun. No? Ba't ganyan yung itsura? Kasi gusto ko, dito lalabas yung subject code, description, unit, semester, so on and so forth. Okay. Dito natin ipapalabas sa portion na to. Lahat ng subject, so on and so forth. So, pag nag-enter ako ngayon ng student number, final display another grade, yes, no. So, wala namang grade si Kama, no? So, no. So, hindi pa tayo tapos. Okay, so next, okay na yung screen. Tapos, humingi siya ng student number. Nilocate niya. No? Nakita niya kasi meron tayong blank entry doon. Tapos, dinisplay yung pangalan. After na ma-display yung pangalan, i-display mo ngayon yung grade. Okay? So, at row, asan yung S-code ko? Anong colon ng S-code? Ito, yan. Pakitandaan nyo ha, itong part na to ha. Pakitandaan nyo yung part na to ha. Kunin natin itong part na ito. Yan. So, sa lower portion, sa ilalim ng, so pagkakuha ko ng pangalan, at pagka-display ko ng pangalan, bago ako mag-loop, dito ko i-display yung content. No? So, mag-use ako ngayon ng NGR. Ay, sorry. Grades. Tapos, hahanapin ko locate, no? For studno is equal to V studno. So, hahanapin ko sa field studno ng DVF grades kung meron ka pareho yung laman ng variable studno. Tapos, pag meron or na-point ko na, i-display ko yung laman. So, ano yung mga laman? So, anong location? So, at 12. So, hindi ako mag-11 kasi yung 11 may line. So, at 12, anong colon? Colon 2, isesay ko yung code. Okay? Yung field, yung laman ng field na code. Tama ba? Code ba o S-code? S-code. No? Tapos, at row 12, again, the same row, at colon 7, isesay ko yung ano yung field name natin para sa description? SDE HDESC. SC. SD. SDESC. The same row at 12, but colon, what's that? 20, no? Isesay ko yung units. Units. So, at row 12, colon 27, isesay ko yung SEM. SY. SY ba o semester? SY.
So, at row 12, colon, nasa 40 yun, isesay ko yung SEM, semester. So, at row 12 also, colon 50, isesay ko, i-display ko yung laman ng INSTR, instructor. At row 12, colon 65, isesay ko yung laman ng F grade ba tayo? Yung field name natin. Isesay ko yung laman ng F grade. Okay? So, let's try. So, Control W. Execute natin yung VGR. ACT-2023-21. Singapore yon, no? So, EDA to something, pinatungan ng, ng ano, ng description. Yung units, pinatungan. School year, pinatungan. Semester, pinatungan. Instructor, pinatungan. Final grade, 2.75. Hindi kasya sa screen. No choice tayo. So, isama lang kaya natin sa display yung ano, subject code, description, unit, tsaka final grade. Pero okay na, na-display niya na. So, paano natin naayusin ngayon yun? So, nagbago isip natin, no? Wag na yung units. Hindi nakasali sa display yung units. For the purpose of ano lang to lecture pero sa inyo dapat kasali lahat, no? So, ang di-display ko lang, code, description, hindi na rin yung school year, tsaka semester, instructor, tsaka final grade. So, maluwag na. So, at 10:07, at 10, ano to? So, tama, at 10:02, andun yung code. So, sabihin ko to 10, sabihin natin at 10:10, andun yung description. Ito naman, instructor 10:50, final grade 10:65. So dito, hindi ko na ano yung hindi natin ipapasay. So this is Units. nasan yung code? Nasa 10:2. Description nasa 10. Wala nang units, wala nang school year, wala nang semester. So instructor 50, final grade 65. Okay, so try natin. So display natin yung grade ni student number ACT 2023-21. Ayun. Okay na, no? Ang code niyan is EDA 2021. Description niya, exploratory data analysis and visualization. Instructor niya, ito. Dapat tong description banda rito sa gitna. Instructor, usog. Final grade, usog konti. Okay? So, display another, no. Let's go back to editing. So, description, pwede nating iusog to around 20. Pero hindi na natin iusog yung ano, yung value, no. Ito naman, usog ko lang to ng 60 at ito usog natin ng 70. So, gawin na lang natin grade. Wag ng final grade. Okay? So, therefore, ito, ipadi-display ko sa 60 at ito sa 70. Control W. Run. ACT-2023-21. Ayun. Medyo masaya na. Nasobrahan lang yung final grade tsaka instructor. Pero buo na yung exploratory data analysis. Okay? So, ba't naputol to?
sumobra yung final grade nyo, yung 2.75. Gawin nyo lang dyan is iatras. Iatras na yung alin, yung instructor, no? Ito gawin nyo tong 65. Ito gawin nating 58 yan. So this will be 58 at ito ay 65. So let's try. ACT-2023-21. Ayos na? Hindi pa. Kapos. So kapos. Balik ulit tayo. Aatras natin eh. So atras pa natin tong display ng ano. Yung display ng final grade. Dapat ito ano. ₱75 plus 580, mga 70, mga 70. ACT-2023-21. Ayun. Ayaw talaga, no? Masyadong mahaba, no? Alam ko na kung bakit. Hindi natin tinitrim, eh. Trim na lang natin. Where is that? So, itrim natin to. F grade is ano, numeric or ano? Numeric ba to or character? Tignan natin kung gagana. So, mag-L trim tayo ng converted value, no? Ayan. Ito yung ginawa natin kanina. Control W. ACT-2023-21. Nick. Ayaw. Valid function. Mali yung spelling, sir. Saan? Hindi ko nakita. Sa LTIM. trim. Ay, sorry. So, LTIM. Saan yun? Sa LTIM. LTIM. Where are you, LTIM? Eto. Kulang ng R. No? Buti na Opo. lang may malinaw ang mata yan. Salamat, Miss Dairo. Yan. Ayaw talaga. Ay, alam ko na anong tumatama dyan. Yung eto, si Mr. Ewan. Mahaba ito si Mr. Ewan eh. 25 yan, di ba? Tama. So, itrim din natin si Mr. Ewan. Nasaan na yun? Ititrim kita, but this time hindi ka sa left, sa right ka, no? Bakit sa right to? Kasi, ano siya? Character siya. Kaya ang extra spaces na nasa right. Yon. Okay na. Kaso, ang problem niyan, ilan ang subject ni Gapur? So, kung titignan natin yung ating database, ilang subject ni Gapur? 1, 2, 3, 4. Tama? Hello? Nagigets niya? Opo, sir. 4 Yung ano eh. lang, sir, 21. Oo. 1, 2, 3, 4. So, ito lang ang nadi-display niya. Ito lang. Hindi niya ma-display ito. Supposed to be lahat yan dapat i-display niya. 'Di ba? Kasi yun yung subject niya eh. Kaso 4 lang. So, paano yun? Paanong technique dyan, no? Paanong technique dyan?
para ma-display niya lahat. Asang part yun? Anong portion ba yun? Ito, itong portion na to. So, paano niya ma-display lahat? Hindi kasali itong naka-asterisk itong tatlong to. So, paano niya ma-display lahat? Paano niya ma-display yung pangalawa? Pangatlo, pang-apat. Apat ang subject niya eh. Ang nadi-display isa lang eh. Tama? Anong magandang concept dyan? Mag-i-if kayo dyan? Mag-i-if ba kayo? O hindi? So, una, hinanap ko yung grade. Nilocate ko yung student number. So, ang makikita niya talaga dyan, yung unang-unang grade ni Gapur. No? Yan yung unang-unang student number. Paano ko makikita ngayon yung pangalawa at paano ko ma-display yun? Okay? So, ang gawin natin dyan is ito, maganda ito. No? Medyo nakakalito to pero mag-i-implement ako ng do while. Okay? So, mag-i-implement ako ng do while. So, do while, sabihin ko, studno is equal to v studno. So, ibig sabihin, habang tama yung student number na yun, gagawin niya ng gagawin to. Isesay niya to, tsaka to, tanggalin ko na to Hindi natin kailangan to eh. Inalis ko na yan. No? Isesay niya to, gagawin niya to habang tama yung student number. Tama? Tama. Nagets nyo? Kaso, ang partner ng do while is and do. Hindi ako nag-do while true Ang partner ng do while is and do. So, gagamitin niya ng gagawin to hanggat tama yung student number. Ngayon, para bumalik ka ulit dito sa do while, gagawin mo, maglo-loop ka. Pero bago pa ka mag-loop, kailangan mo yung skip. So, para saan yung skip? Control W. Mag-browse tayo. So, nandito kasi ako. Nandito tayo, yung pointer natin nung nag-locate tayo. Tama? Ngayon, merong question doon, do while student number is equal to, do while v student number is equal to stud number. No? So, para ma-check niya yon, kailangan mong ibaba yung pointer. Ibababa mo rito. So, kinuha natin to, dinisplay, tapos ibinaba ito, tapos, chinek, kung ganun pa rin yung student number. Pag ganun pa rin, i-display niya yan. So, bababa ulit. Pag ganun pa rin, i-display. Bababa ulit. This time, hindi na. Mag-exit na siya. So, ganun yung konsepto. Konsepto nito. Nasaan na yun? Ayan, no? So, nag-locate ako. So, nag-locate ko yung unang student number. So, magduduwile ako habang yung student number na yun ay pareho. So, di-display ko lahat yan. Yung skip para bumaba yung pointer. Tapos maglo-loop, babalik yan dito sa do while, no? 'Di ba ang loop natin, hahanapin yung pinakamalapit na active do while. So, maglo-loop sa rito. Pareho pa ba ng student number? Pag pareho pa, gagawin niya ulit to, skip ulit. Loop, balik doon. Pareho pa ba ng student number? Pag pareho pa, skip ulit. Until such time hindi na pareho ng student number, hindi na siya maglo-loop. Saan na siya? Dito na siya sa ilalim ng end-do. Dito sa ating main sa ating main loop. So ito yung algorithm nun. So try natin kung gagana, no? Do ngr. Student number ACT-2023-21. Invalid. Kasi wala ko student number na ganun eh. Okay, ulit. Mali. Do tuloy. ACT, ano yan? 2023-21. Ayun.
Ay, mali. Ba't ako nag-NGR, no? O sige, lagyan pa natin ng isang ano to, subject. Ano available subject pa meron tayo dyan? ACC 105. ACC 105. Ayun. So, 2021-2022. 3. TBA 1.5. Enter. No. Okay? So, i-run natin yung VGR. VGR. Ayan. So, ACT-2023-21. So, nakita natin, Singapore. Nangyari ba yung gusto natin? Hindi. Hindi nangyari yung gusto natin. No? Bakit? Ano lang dinisplay niya? Isang Fundamentals of subject lang. Programming. Pang ilang subject ngayon? Pag nag-browse ka, pang ilang subject ngayon? Hello? Eto eh. Hindi itong dinisplay niya eh. Ano dinisplay niya? Pangatlo. Yung pangatlo. Hindi ito. Tama? Kanina, ang dinidisplay niya eto. Nung naggawa tayo ng algorithm, ang dinisplay niya eto. Ibig sabihin gumagana, no? Tapos nag-stop siya. Kasi yung pangalawa niya is ano, 18 na. Hindi na yun si 21. Nag-stop siya. So, ang na-display niya eto. Tama. Tama tayo. Kaso nga lang, nakita natin yung last dahil, kung titignan nyo rito, kaya yung last lang ang nakikita natin, kasi, yung location ng display natin, where is that? Where is that? Ay, naka-NGR ako, sorry. VGR tayo, no? Kasi yung location ng display natin, hindi gumagalaw. Ayun, no? Ito, the same location eh. 12, 2, 12, 10. Dapat sa baba. Tama? Tama ba? Hello, mic test. Nakukuha nyo? Dapat sa baba. On top of the other, yung bawat subject. Hindi natin ginalaw yung location. Ang problem, paano gagalaw yan automatic? Pag nag-loop, dapat magbabago yung location, yung row. Pag nag-loop, para dun sa lugar ng pangalawang display. So, paano ngayon ito? No? So, ang technique dyan, yung row, iba-variable natin para masaya, no? So, kunyari, magdi-declare na ang variable R o 0 o variable R equal to 12. Saan ko na ko yung 12? Eto. No? Diyan ko kinuha yung 12. So, gagawin ko na ng 1 ngayon dito. Dito, instead na 12, ilalagay ko dyan R. Okay? So, kung ano yung value ng R, yun yung gagamitin niya. Tama? Nagets? Nagets. So, tama na kaya to? So, let's try. So, pag niran natin, ACT-2023-21, ganun pa rin. The same location. Tama. Yes, tama. The same location. Parang kausap ko sarili ko, ah. Okay. Yes, sir. Hindi pa rin gumalaw kasi hindi nyo pinalitan yung laman ng R. Ang value ng R 12 pa rin. So, gagawin nyo dyan, bago ka mag-loop or bago ka mag-skip, i-increment mo yung laman ng R. So, paano mo dadagdagan ng isa yung R? Anong expression? R will be equal to R
plus 1. So, kung ang initial value ng R mo is 12, pagdating dito, that will become 12 plus 1. So, ano na laman ng R mo? 13, no? So, pag loop niyan, pagbalik niyan dito, ang value ng R mo will be 13. Okay? So, try natin. So, si ACT-2023-21. Ayun. So, na-display na lahat ng kanyang subject. 1, 2, 3. Lahat ba yan? Lahat ba yon? Hindi o, sir. Hindi, no? Kasi meron pa siyang 1, 2, 3, 4, tsaka 5. Nawala tong dalawang to. Bakit? Kasi pagdating ng pointer dito, iba na yung student number. Eh, dun sa ating program, pag nag-iba yung student number, mag-exit na siya. So, hindi niya na nakita ito, tsaka ito. Tama? Tama ba? Tama, Yes no? po. Oo. So, ang Yes pinaka-best po. thing to do dyan, dapat magkakadikit yung mga magkakapareho. Ito, tsaka ito. So, ang question pa, paano? Paano nyo pagsasama-samahin yung pare-pareho? No? So, paano natin pagsasama-samahin yung pare-pareho? Ang gagawin natin dyan, pag inopen ko yung grades, di ba naka-open yung grades, i-arrange ko na siya according to student number para pare-pareho na siya. So, paano ina-arrange yun? So, yung function na index. Okay? Index on, ano i-arrange natin? Student number, di ba? So, index on studno, no? To temporary variable x. Ibig sabihin, gagawa ako ng variable, no? Array variable or array, ang pangalan x, ang laman nun, yung student number in order. Okay? Kaya pag niran ko ulit yan, niraran ko siya, ACT-2023-21, ayun na siya. Ilan ang subject niya? 1, 2, 3, 4, 5. So, nakuha na natin lahat ng subject. Tama? Baba ko na lang yung Yes, sir. baba ko na lang yung display. Ito, hindi ako sa 17. Doon ako sa last line. Ano ba last line natin? 21, 20. Kunyari, no? Control W. So, i-run natin. ACT-2023-21. Ito, nakita niyo to? It's not, hindi yan actually error. No? Hindi actually error yan. So, nagtatanong siya kung i-overwrite. Kaso nga lang nanggugulo sa program yun. Yes. O, so, tama na siya. Ang problema nyo na bago yung ano nyo, interface nyo, nagkaroon ng ganito, dapat hindi yan makikita sa screen. No? So, paano gagawin natin? Kulang tayo dito sa ating ibabaw. Lalagyan niya ng set safety off. Okay? Para hindi nyo makita yung overwriting ng index. Set safety off. Pag niran natin, ACT-2023-21. So, ayun na siya. Ito yung kanyang subject. Pag dinagdagan mo pa ng subject Singapore, mag-a-appear din dito yan. Yung subject niya. Another subject, mag-a-appear din dito yan. So, try natin yung ibang student number. Si dash 18, ano? Yes. O bakit nag-exit yung yes? Bakit nagkaroon ng error? Nag-exit ka sa yes.
Kasi kinlose ko yung endo ko ron sa taas eh. Tsaka dito eh. Kaya hindi nag-yes eh. Control W. So, i-display natin si ACT-2023-18 ba yon? 18. So, pag in-enter ko yan, si Murphy yon, no? Tatlo lang talaga subject ni Murphy. Ito yon na nasa record. Yes. ACT-2023-21. Pag in-enter ko yun, Singapore yun. Ito yung mga subject ni Gapur. Ibig sabihin nun, okay na yung ating grades query. So, kunyari, dagdagan natin ang subject si si Murphy. So, si Murphy is ACT-2023-18. Tatlo lang yung subject niya. Display another? No. Iraran ko yung NGR, no? So, ACT-2023-18. Lagyan natin ng subject si Murphy. Anong subject? Kalimutan ko. Anong code? ACC? Meron ba ako nilagay ng ACC 105? Ayun. So, dinagdaga ko ng subject si Edward, no? 2021%. TBA 1.75. Input another? No. So, this time, iraran natin yung display. ACT-2023-18. Dapat papasok dyan sa display. Ayun, naging 4 na yung subject ni Mr. Murphy Edward. So, okay na yung program natin sa display. Okay? So, any question? Any question? Wala, sir. Wala na, no? So, i-cut na natin dito. Baka masyado na kayong overloaded. Kakat muna natin. Tutuloy natin sa ating susunod na session. Okay? So, open cam tayo. Open cam, mga kapatid. Para naman medyo makita kayo sa video. Yan. Like and subscribe. Yes, sir. Sir, kain. Post mo na agad, sir.